ayaw ko magpakapit eh. Paano? Ang kinapitan mo, itipi. Napakain niya sa ganito niya yun. Nakalapitan niya yun. Sabi, magjowa daw ba kami? Ang ulit kaya, sabi ko, ayun. Hindi magkumpare. Dagdag ano yung ganda? Hindi ako masyadong masasabi. Hi, this is Anastasia Deville, and now I am here sa Boracay. This is my first day and first time dito sa Boracay. The travel time was really, really fast. They said it was 50 minutes, pero I believe it just took 30 minutes. Tapos nakarating na kami agad sa Caticlan Airport. Sa Caticlan Airport, mabilis lang din yung process ng pagkuha ng baggage. Walang masyadong tao. I'm not sure during summertime. Kasi ngayon, right now, it's June 6. Medyo tag-ulan na, hindi na summer. So, medyo konti na yung tao. But yung process, very fast lang. Maliit lang kasi yung airport dito sa Boracay. So paglabas mo, may mga transportation companies na nag-offer ng service nila na packages like kasama na yung van, transportation fee ng speedboat, yung van papunta sa hotel mo, kasama na din yung mga environmental fees, mga ganon, mga extra charges kasama na din yung package. Pero syempre, mas mura pag minamanual nyo. Yung sa akin kasi, since first time ko ayoko na ma-hassle, kumuha na ako ng package. Yung package na yon is kasama na yung van papunta and pabalik ng Manila. And I booked a hotel called Sea Wind Hotel. Talaga naman tong Sea Wind Hotel, napakaganda ng environment and ambience. The green is greenery. Chares. But yeah, white sand na white sand ang atake dito sa Sea Wind Hotel. At talaga naman makikita nyo na yung kainan is very classy talaga. And by the way, Sea Wind Hotel offers free breakfast and free coffee. And I'm gonna be staying here in Sea Wind Hotel for 7 days. And in Sea Wind Hotel, meron na silang swimming pool inside the hotel. And also, kung gusto mo mag-amats, mag-inom, they also have a bar where you can buy liquors. But yeah, it's really worth it to be here. So wala pa akong tulog actually. Kagaling ko lang from shift. Dumiretso agad ako dito. So matutulog muna ako and we'll see where the night will bring us. So papahinga muna at magre-refresh at maghanap ng afam later. Charing! Alright, bye! Pupunta tayo ngayon sa D-Mall kasi hindi ako nagdala ng mga gamit. I do hope we could find the clothes to wear. Nagdala naman ako. Pero not a lot. Ang ganda dito paggabi. Look, let me show you. Ang ganda here. Na ganito katahimik, ganito ka-aesthetic. The night is still young. So, dito sa Boracay, okay naman yung signal dito. Especially sa mga gusto balak mag-work from home dito. Meron naman internet yung hotel. Or if you want to live cheap here, meron naman dito mga Airbnb. Pwede nyo naman gawin yun. I have a few friends that are living here in Boracay. And they rented like an apartment for, I believe, 8,000 peso. And medyo malaki na yun. So you could also do that. At alam mo maganda dito sa Boracay, paglabas mo pa lang ng hotel, marami kayo makikita mga aesthetic na lugar. Like different options of hotels that you can go to. Marami. At medyo buhay ang street na ito paggabi. Kasi bukod sa maraming option ng hotel, there's also a lot of options for food sa mga foodies dyan. So, I think kahit madaling araw, meron pa rin naman open dito for 24 hours kasi matao pa rin in fairness, kahit na hindi na summer. At the weather today is very windy. So, I hope naman for the following days, hindi siya babagyo kasi nakakaloka naman yung pag bumagyo dito, hindi ko may enjoy. Although, during weekdays, mag-work pa rin ako sa aking 9-to-5 job. So, I'll try to make time to enjoy Boracay the best that I can. Daming kainan, shit. As a solo traveler, diba? So yeah, maraming option na kainan dito sa Boracay. The only problem is that
It's very crowded. Kung ikaw ay hindi mahilig sa crowded places, this is not the right place for you kasi almost lahat ng kainan dito punuan. Pool, guys, and I'm gonna show you what it looks like at night. The pool area opens at 9 a.m. to 9 p.m. So here's how it looks like. Ayan, ganda. Ang ganda ng view. Let me touch if it's okay. It's not that cold, it's not that warm. But knowing me, mabilis ako lamigin. It's a great place to be at. So, tinanong ko ang isa sa mga staff dito for the electric bikes if you're going to ride an electric bike from your hotel. Yung mga umaandar pa, usually nag-arrange lang yan daw ng 20 to 50 peso. But if you're gonna hail an electric bike sa mismong D-Mall, yung mga nakahinto, it's 100 peso pabalik. So, yeah. Just an additional information. Anyways, I'm back in the hotel. And, so tutulog muna ako dear kasi medyo napagod ako ngayong araw. Parang hindi pa kompleto yung tulog ko kanina. Umidlip naman ako pero I think it's just only for 5 hours. I need more sleep. So, let's see if I still have energy to go out tonight to drink. Pag hindi, sabihan ko na lang kayo. Bye. Yeah, good morning everyone. So, today is day 2. We're going to the beach since we're already in front of it. And we're going to take pictures muna, no? Para naman masulit ang beachfront. This is the early morning here in Seawind Hotel. Talaga naman napakaganda ng lugar, dear. Kung ganito lang din yung araw ko or view ko paggising ko, Jesus Christ. Mag-i-stay talaga ako dito ng sobrang tagal kasi it's just so fucking nice. And you're free to do stuff that you like doing. Wow! Ang ganda! Kaloka! At tignan nyo naman yung paligid. Wala masyadong tao, so very formal. Charing! At talagang puting-puti yung beach. Wala ka makikitang itim. Ako lang ating maitim dito. It's really nice to be here once in a while. Kung gusto niyo na hindi masyadong crowded na tao, pumunta kayo ng mga bandang June. Ayan, June onwards, ayan, wala na masyadong tao here. I think summer, punong-puno to. The only problem if you're gonna go here during month of June onwards is that may tendency na umulan. Medyo makulimlim, hindi yung araw na araw. If you're not that person who loves the sun, then June is the perfect day for you. Kung gusto mo yung maaraw talaga na sun-kiss ka, animal kang hayop ka, edi punta ka ng summer, which is May. Ayan. Mag-uuwi ako ng buhangin. Pwede ito gawing choknat. See? For the first few days, wala mo ng activities na magaganap. So, lakad-lakad lang, kain-kain. Baka tonight na ako magbo-bar kasi last night, diba, hindi ako nakapag-bar. Kasi nga, bakla, pagod na pagod si Bading. Maybe Wednesday siguro or Tuesday, doon tayo magkakaroon ng activities like island activities or water activities or kahit anong activities gusto mo, kantut pa tayo. Charing. For now, hanap mo tayo ng kakainan. Let's go. Dito ako sa D-Mall ngayon. Naghanap ng kainan. Actually, itong lugar na to, sarado karamihan pag umaga. Time check, it's 9:10 a.m. At buhay siya pag gabi. So, pasok ka dito pag pok-pok ka. Kain tayo, dear. Grabe. Sarap maligo. Alam mo yan, ang dami ding afam. Charing. Na pwede mong liguan. Chares. Time para maligo. Mo napakatakong ginawa sa buong buhay ko. Diba, nag-swimming ako. Walking ina. Nakakabit pala yung external microphone ko nung lumublob ako ng tubig. Ayun. Tangina, nawala na. Di ko na alam kung saan napunta. Another 3K na naman. Hayop. Di ko nga alam magkano yung microphone ng DJI. So, sana marinig niyo pa rin ako. Leche.
Mag-orient kami for scuba diving. Ma'am? Ma'am? Keeper po natin pa. Likod pa. Okay? Nakabihis na ako. Scuba diving. Bigat pala nito. Wala kami sa side. Oh gosh, ang bigat ng suit. Nakakaloka. Na-excite ako na hindi ko maintindihan kasi first time ko mag-scuba diving. At napakabigat ng suit. Para ako nagsuot ng cooking ng pang-astronaut. Bakit ba yung PT? Charing. Kakatapos lang mag-scuba diving. Oh my God. Masakit sa tenga. Yung pressure sa tenga, sobrang sakit. Pero sobrang worth it naman. Scuba diving costs like 2,500 here sa Boracay. But, natawaran namin ng 2,000. So, 2,000 lang siya. Good for 20 to 25 minutes. Tuturuan ka lumangoy sa ilalim ng tubig using yung mga fins na isusuot sa'yo, which is good. So, I think I will do it again pag may budget na ulit. Pag nagpadala ang asukal de papa. Charing! Ayaw kayo na pala. I want to go swim. Hey, so, it's microphone hunting. Dahil nawala ang microphone, kailangan ko ng bagong microphone. Titingin tayo. I saw a couple of camera shop here. Hope I find a cheap one. Cause, makakaloka. Ang tanga-tanga ko talaga. Hi! Sa aking Digimic Mini 2 na naman. Sa kagaguhan natin, bumili naman ako ng tig-6,000 na mic, cooking ina, na wala naman sa plano. Ayun, scuba diving pa, leche. Pabalik na ako sa hotel. So this is my outfit for tonight. Gigimik tayo as promised. I will gimmick myself. So, hindi ko pa masyadong kabisado ang Boracay, but I will be roaming around to see or to find places na pwede kong gimikan or inuman na pwede kong pagpapansinan. See you around! Sa tapos na gumimik ang bading, medyo hindi na siya patay, marami pa rin naman tao. But, mas konti siya pag linggo. Sabado talaga or Friday siguro, maraming tao. Pero siguro mas marami pag summer talaga. So, depende sa season. Pero, kung hindi naman yung club yung pupuntahan nyo at yung view lang naman ng Boracay ang pupuntahan nyo, very worth it. Nakakapagod nga lang. Sakit sa tiyan, sakit sa bulsa, ang sakit sa bayag, alam mo. Bilis ko mapagod lately. It's because I am already 31 and nahit ko na ang kalendaryo. And now it's time to rest in peace. Nagsasarado na ang mga bagay-bagay. Here's how it looks like at 10:48 p.m. Medyo hindi na siya matao. Nagsasara na yung mga kainan. I'm here na sa aking hotel. Gosh, nakakaloka. Kapagod. Ay, 2 towels, ma'am? Bath towels, ma'am? yes. Sure, ma'am. Deliver na lang po ng staff namin, ma'am. Thank Ng you. housekeeping po. Sige po. Po. Thank you. Good morning, mga bayots. So, this is my third day here sa Boracay and bababa ako para kumain ng breakfast because they offer free breakfast and ganda. Ganda na lugar. It's very aesthetically pleasing and very neurological expansion and it's good. Ito ang umagahan natin for breakfast. We have fried bacon, we have nipis or
It's a fish, dried fish. Pork tocino and steamed vegetable. And of course, the omelette and bananas. So yeah, kain muna bago magligalig ngayong umaga. Mag-ATV tayo at magdadrive tayo ng mga kalalakihan. Ay, mali. Hindi kalalakihan. Okay, so we are here sa Zetro ATV. And may libre siyang Insta360. We booked it for 1,000 per head. Short briefing. Okay, sige. Anything important is like cell phone and wallet, the phone in your pocket, positioner. So, ito lang po ma'am, pa-sign lang po ko lang. Name, age, and sign po. Tara na. Napag-ano tayo? Orient. What if drive natin papunta sa Metro Manila, te? Okay, mag-helmet diving na kami ng mga tropa peeps. Ayan, babalik na kami ng Makati. Charing. Here, Atel. Hello, baby. Hello. Ayan, dito na kami sa Bolinao Beach to do the helmet diving. Ang pressure usually nag-range ng 1,000 peso. Kaya natin mama, baka may absorber kayo. Ilulublob si baby sa dagat. Para makita yung isda, no? Pero isang beses nga lang. Charing na ate. Last day na Charing! Uy, gago pa. Lulublob kami sa tubig. Gamit yung helmet pang motor. To swim in underwater, you just walk only. Okay, then the weight of the helmet up here is about 35 kilos, but underwater it's become lighter to 2 to 3 kilos because of Bago malunod. Charing. Hindi kasi marunong lumangoy ito, kuya, ha? Paalala. Ala, akala ko wala ka na. Ano ba isa? Power. Masaya. Muntik pa ako mawalan ng Natumba kasi ako, pero Ay, tilapia! Nahuli kayo, sir. Ayaw ko magpakapit eh. paano ang kinapita mo ititik? Napakain niya sa ganito niya yun. Kaya napitin niya yun. Pinalapit niya sa panty niya. Gago tinumog ng isda. Oo. Akala na danggit din. Hindi mo ano. Sabi, magjawa daw ba kami? Ang ulit kaya, sabi ko yun. Hindi, magkumpare. Balik na kami sa isla. Thank you. Ay, sorry, B. Yan, pabalik na tayo. Hey, come. Hey. Kamusta naman, Be? Yung pag-dive mo na may kasamang bata. Ano ba yung mag-dive? Saan yung, yung meso? Measure up? Meserap. Sabi mo yan, banday. Asan ba yung meserap na yan, bitch? Buti pa dito, no, pwede ako bigyan habang lalakad sa Boracay habang nakapili. Kain daw kami sa Meserap. Tignan natin kung Meserap ba talaga. Beef, baby squid, garlic cucumber. Magpapahinga muna ng hapon. Lalabas ngayong gabi. Di ba, baby? Baby! Hi! Hi! So, we're back in the hotel. Papahinga muna bago lumabas mamayang gabi. I might swim a little bit, but we'll see. So, ito ang view natin ngayong hapon dito sa Seawind Hotel. Ayan, napakaganda. Dami ano ba tawag dyan? Lambitin. So, kung saan-saan. Baka mamaya or bukas tayo magpapa-sailing. Malay mo, kung may budget. Charing. Ang saya dito, napakaganda. Talagang napaka-aliwalas ng tubig. Pwede kang magjakol sa loob ng tubig. Mamaya, maliligo tayo. Pero for now, picture taking muna sa yung araw, bading. Tara, habulin mo ako.
Matulog muna ako dahil papahinga. And then, mamayang gabi magtatrabaho. Nakakaiyak. Carry lang at na-enjoy ko yung bakasyon ko habang nag-work. So, see you later again. So, it is our 4th day sa Boracay stay natin. And this is my OT. At ako ay magkakayak. Time for tuk-tuk. Baka gusto mo salamin mo. Gusto ko yung ganun malaki. Ano yung pictorial? Dagdag ano yung ganda. Hindi ako masyadong sasabi. Kaya para mas maraming tao sa kabila, no? Sa D-Mall. Mamaya doon lahat. Kasi dito Kaya nga eh. Speak. Sa Epic. Maganda nga doon. Kung gusto mo pumasok, bahala sa'yo. Ay, sorry. May entrance doon 500. Pero basta kasama mo kung papasok mo kita. Ang taray. Oo nga. Pero doon, ano ba doon? Marami pa rin tao kahit na Lunes, Doon nga gano'n. kami, yung friend ko kagabi, pinasok ko kagabi. Okay na. Ay, okay na, nakapasok na. Okay, let's go. It's kayak time. Daming tao, guys. Parang hindi pa tapos yung summer. It is already June 9. Ayan, but still. Ayan, ang dami pa rin tao magkabilaan. Nasa Bulabog Beach ako. Okay, so kakatapos na namin ng kayak. Ang gaganda ng litrato ni Kuya. Talagang halatang ginagawa niya na ng ilang taon. So talagang worth it siya. Pag sa Klook mo siya binook, more like 651 yung binayaran namin sa Klook. But if you're gonna do the kayak directly, nasa ano siya, 150 per head. So may times na mas mahal sa Klook, may times na mura sa direct. So at least binibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung kayak talaga pag direct. Si Kuya na nag-assist sa amin, grabe, napakagaling niya mag-instruct ng poses at napakaganda ng malitrato ko dear. As a social climber natin, talagang na-fulfill ang fantasy. Ang next na activity natin for tomorrow na kasi ilang oras na 3:16 na. Mamaya nakabook ako ng schedule sa Shangri-La ng 6 p.m. ng dinner. And then after that, may work ako ng gabi. So mag-work ako ng gabi, putang ina. Bukas, baka mag-parasailing kami at parasailing. Magkaiba pala yun. Nakala ko nung una, parehas lang. But magkaiba. Yung parasailing is sasakay ka sa bangka na parang may flagpole. Yung parasailing, yung talagang lilipad ka. I highly suggest, if you're gonna go here in Boracay, book the activities directly from here kasi mas madalas, mas mura sila. At you can bargain the price with the people na nag-offer ng activities. Dito na ako sa D-Mall and maghahanap ako ng makakainin. Hawak ko ng malamig na tubig dear. Parang gusto ko magpa-food spa. Ano ba maganda dito? So mag-shake tayo, mga kaibigan kong poso. Sobrang init ng panahon. And we need to drink shake. Drink your water, bitch. Diyan, pabalik na ako ng hotel. And mag-relax muna bago mag-dinner sa Shangri-La at 6 p.m. We are back at the hotel. Talaga namang napakaganda ng view. Di mo aakalain na ganito kaganda ang Boracay. Ngayon napuntahan ko na. And paminsan-minsan talaga maganda talaga yung nakabakasyon. Kahit 1 week lang magpakalayo-layo at tumigil muna sa isiping pagpapaalipin sa salapi dahil minsan deserve talaga natin na mag-relax, mag-unwind, mag-enjoy. Kasi minsan lang tayo mabuhay sa mundo eh. Ang gagawin natin? Alam naman payaman lang tayo na payaman. Buti sana kung yumayaman tayo. Hindi naman. Pinababayad lang din naman natin ang bills. So, bakit pa natin lulustayin sa bills kung may natitira ka dyang mga savings mo? Why not, diba? Lustayin mo. Pera mo yan, pinaghirapan mo yan. Tsaka maraming afam dito, Diyos ko. Ilang tuwad mo lang dito, dear. Charing. Pupunta ako sa aking dinner reservation. Time check, it is 5:37. Ang reservation is 6 p.m. So, samahan niyo ako mag-dinner. Let's go! Medyo malayo-layo siya from our hotels. It's like 15 minutes ride. And the cost of the travel expense would be 300 peso one way.
Okay, so andito na ako sa Rima Mediterranean Restaurant. Ang mga presyo dito, dear, nakagulat nga lang. Kaya kunwari, pasosyal tayo pero tangke, libo-libo dito. Ang caviar nila nasa 8K. Gusto mo yun? Nag-sardinas na lang sana ako, dear. Tapos, yung steak nila nasa 4K. Agoy! So, kunwari na lang talaga. Sulitin na yung picture-picture dito. Kunwari, social ka din talaga kahit kumakain ka lang naman ng century tuna. Karaya, I enjoyed the view kasi ang ganda ng view dito. Nasa taas ako ng bundok at may mga apam dito. Sarap. Charik. Kaya pumasok na ako sa loob kasi ang daming lumilipad sa gabi. Ang patawag doon? Butterfly. Kaya mga tayo mag-social climb. Yes, tapos na ako kumain. Pajuwi na. Ang bading. Tama na itong gastos na ito. Makakaloka. Ang bill nasa 11,000. Nakakainis. Bakit gano'n? Ay, naku, Lord. Okay, mga auntie ko, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, papunta ako ng laundry dahil naubusan ako ng bikini at mga damit-damit. At ang ganda ng necklace na binenta ng bagets, 100 lang siya. Pero, so, yung laundry shop dito, 5 minutes away from our hotel. Self-service siya. So, medyo mag-spend ako ng time sa laundry. Ang dami kong laundry, dear. At naubusan ako ng Yuko Plus. Paano yan? But, gagawa natin ng paraan. I think abot pa naman yung Leucoplast ko until, because today is Wednesday ngayon, so meron pa tayo on Thursday and Friday kasi Saturday morning is our flight going back to Manila, so we'll see. Anong oras pwedeng balikan po? 3 hours din. 3 hours. Magkano? 300? Meron pa po pala. So, for the laundry, babalikan daw namin after 3 hours. Habang nag-aate tayo, kuta muna ako ng D-Mall at bumili naman kung ano-ano souvenir. Wala akong activity for today, but we'll see. Baka may makita akong magandang activities na mura lang. I think ilang days na ba ako dito? Parang nasa 5th day ko na. Kung ika-count mo yung arrival date ko dito, which is Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 5th day ko na. Maganda ng mga souvenirs dito. Siguro by Friday, I'm gonna buy souvenirs. Hello! Hindi pa naman sira. Hindi pa sira. Okay pa. Okay pa siya. Hindi pa nababasa. Bumili kasi ako ng DJI mic nga, di ba? Nung isang araw. Sa kanila ko binili. Kain tayo. So, pabalik na sa hotel. Grabe, ang daming tao pa din paghapon. Pag umaga, wala masyado. Pero paghapon, ayan na, sisidatingan ng mga turista. At mukhang uulan pa ata. Hindi siya makulimlim. May araw pa naman. Pero alam mo yon, parang ramdam mo na uulan siya. Sana naman hindi. So, we'll see. It is 6:03 na. Wala nang araw. Nakakainis naman. Hindi ko nabutin yung sunset. Anyways. Hello babes, so this is my OOTD for today. I am going for the party yacht. And I'm going to be partying with random people. And sana makahanap ako ng asukal de papa. Charing. So my outfit is a two-piece. I can either do this or have a skirt. Ganda, diba? Parang kang tanga. And with my iPhone 17 Pro Max, sharing 12 Pro Max lang to, may case lang. From TikTok, guys. From TikTok. Like. Tap, and share. It is 12:30 ang appointment. Wow, appointment. Ang scheduled pick-up natin ay 1 p.m. So, beach naman dito ng Bulabog Beach is somehow 10 minutes away. I believe so. So, abot pa naman. I'll see you there. So, papunta na tayo sa office ng Klook. Kasi doon natin nabook yung party yacht. Ang office ng Klook ay dito sa tabi ng Moksha. Dito ata. Wala pa sila. So, dito na kami sa waiting area ng party yacht. Medyo maaga pa kasi. Kaya, nandito kami sa waiting area. It is currently 12:34. So, yung travel time natin kanina, mga 5 minutes lang. Andito na kami. Sasakay na kami sa yate ng 12:55. Yun yung, namin, sampa namin. Kasi magdudubay kami. Yun ang mga bayot. Pasakay na sa van. Ano ba? Van ba? O ano? Kasama namin puro mga shoshonda. Nakakaloka. Party up pa to. Zumba.
Akala ko pa naman makapagpapansin ako dito. Mga kasama parang nagpaida ng big sa katawan. Ang Lola Remedios, ganun. Papunta na sa yate, Kamabadi. Sana hindi ko makalimutan na may mic ako. We're here now sa Red Whales. Yes, number. So, time check is 2:30. Sa party yacht, meron ng kasamang snorkeling and free diving. Your boy, and you're going to energy from beginning to end. Alright guys, so this time will be your free time. You can do whatever you want. For those who want to go to the second floor, you can go there now. Enjoy everyone and hope you guys have fun. Oh my God, ang ganda. Hands up in the air. Good morning guys. So it is Friday. It is my 7th day here in Boracay. At grabe yung last day ko dito. It's raining so bad. Sayang naman, may isa pa akong last na activity, which is yung parasailing, and kain muna tayo ng buffet ulit. This is the breakfast for today. We do have ham, we do have steamed vegetable, we do have small fishes, we have tuna, and of course some fruits. Let's eat. My last day sa aking pagpipiling mayaman dito sa Boracay. Today is Friday. Tomorrow morning is my flight back to Manila. Pero syempre susulitin natin ang araw na to. At kailangan magpicture tayo ng marami. Buti lang dala ko yung tripod ko. So I usually ask the staff to take videos of me. Para naman syempre masulit. Anyways, this is my bikini for tonight. Today actually. So yeah. Last day na natin, last day and last night dito sa Boracay. Sulitin na natin hanggat kaya pa ng ating budget. Ang ganda. Alam mo, kaninang umaga, umulan ng konti. Pero buti hala bumalik yung araw kasi mabasag yung amats ko dear. Ayan o, ang daming mga asungot. Charis, ganda ng lugar. Nakaka-enjoy pag gantong wala masyadong tao. Halos ako lang naglalakad dito sa seashore. At na-enjoy ko magbiki-bikini. Walang pumapansin sa itlog kong hindi pantay. Ganon. Check mo kung ano pantay yung itlog ko. Pantay ba?
Parang nararamdaman ko yung kiliti ng itlog ko. Anyways, is pupunta na ako sa D-Mall para sailing. And bumili na din ng mga souvenirs para sa La Familia. Yung mga souvenirs dito parang hindi worth it. Pero sige na nga, may masabi na may souvenir tayo. Dito ba yung gagawin para sailing? Palibulabog beach po tayo lahat. Kasi ano ngayon tayo bagat season. Okay. Okay, so I found a parasailing. For one person, it's 1,800. You could bargain it to 1,500 per person, but it has to be at least 2 people to balance parasailing. So, for 2 people, it's if you're gonna do the 1,800 each, that's gonna be 3,600. But if you're good at bargaining prices, you could get it for 3,000 for 2 people to 3 people. It can actually fit 3 people. That's what they said. The only problem if you're gonna be alone is you will not be able to choose yung taong kasama mo mag-parasail. So, yun. Kaya, dapat talaga group activity siya. Nakakalala mo talaga. Ito na kami sa Bulabog Beach. May free shuttle siya pag nag-avail kayo sa mga gilid-gilid lang. May ticket na tayo for parasailing. Naantay na lang yung speedboat para matapos. Daming tao. Pag Friday siguro, maraming tao talaga. Nakakatakot tumaan dito sa ano. Bato, parang galon-galon. Parang malalaglag. Tapos na parasailing. Ganda gagi. Yeah, so papunta na ako sa next activity and probably the last activity. For now, papunta ako sa parasailing. Parasailing is like yung parang boat. Sasakay ka sa boat. Tapos manonood ka lang ng sunset. Ganun. So, since meron pa akong 30 minutes before your booking, maghanap po tayo ng kakainan. Saan kaya maganda dito? Nakainan. Gusto ko yung may malamig na tubig or kahit anong malamig. Nag-end up tayo dito sa Army Navy. Nag-order tayo ng Fearless Chicken and also fries and milk tea. Grabe, ang ganda dito. Kaso, pag Friday pala matao. Madami pa rin tao in fairness kahit na hindi na summer. Ba't pa pag nakaganto ako, naalala ko sila Ila de Lima. Parang mali. First parasailing na. Daming tao, dear. Ayan o, may mga nagdo-drums pa. May wedding pa ata. Although sabi nila, mas marami daw tao during summer. Pero sobrang dami na nito. Diyos ko, parang langgam. So pag pupunta dito, talagang worth it pa naman kahit June. Pupunta na sa bangka. Ganda dito, shit. Ay, parang low tide dito, dear. Low tide nga. Tignan mo. Ay, sobrang nasa gilid siya. Para magkakatsuna. Charing. Eme lang. Pero ang napakadulo ng tubig. Just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. So yun, kakatapos na ng parasailing. As usual. Ganda ng view here. Ang daming tao, legit. Tingnan mo. Ay, sorry. Sorry, pasensya na. Grabe. Napakaganda ng tanawin here sa Boracay.
the summer heat. Feel the rhythm. Okay, so today is my last day here in Boracay. Time check is 8:47. Yung van na susundo sa akin would arrive at 11 a.m. going to the port, and then from the port to the airport, and then from the airport to Manila. But for now, to eat breakfast. Good morning po. So as for my breakfast for the last day, we have luncheon meat, garlic rice, hot dogs, steamed vegetables, and pork beans, and omelette. Pretty much same food every day, which is not bad for a buffet. Let's eat. There's a lot of people, but we can make it. So yeah, we're going back to the airport. Goodbye, Boracay. Ito na ang pagbabalik na bagong Pilipino, bagong mukha. Row numbers have been called upon for the cleaning. And for those passengers who need assistance, please approach our cabin crew and ground staff who will be happy to assist you. That's a wrap. Back to reality. I'm definitely going to miss this place. The white sand, the amazing sunsets, and just the feeling of completely unplugging for a few days. I brought home a lot of great memories, and honestly, Boracay was exactly the reset I needed. I know I'll be back, but this trip definitely woke up my travel bug, so who knows where we'll end up next. If it isn't Boracay, maybe we'll catch some waves in Siargao, or explore Cebu, or maybe we'll take this outside the country. I'm already dreaming about the food in Thailand, the beaches in Bali, or grabbing coffee in Vietnam. You know, the world is huge, and there's so much more to see. So let's see where the next adventure takes us. Thanks for tagging along on this trip, guys. See you on the next one. Bye-bye.